Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Napilitan po ako mag-live. Gawa nga po ng sa panunod ko po sa social media at sa mga napakinggan ko po ng mga mensahe, ay nakakabahala po yung mga mangyayari at magaganap sa ating pong sanlibutan. Na siguro po ito na yung tamang panahon para ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Ito po yung nilalaman ng aking pong mensahe para po sa buong sanlibutan, na ito rin po yung mensahe po ng ating dakilang Ama na kanina po ay narinig namin ang kanyang tinig buhat sa kaitaasan, na ang sabi ayon po sa kanya ay yayanigin po niya yung sanlibutan. Nakakatakot po na kasi yung kanyang mga sinabi at yung minensay dito ay kasalukuyan pong nagaganap sa ating pong kapanahunan. Kung titingnan nyo po yung mensahe po ng ating dakilang Ama, na sabi po niya, yayanigin daw niya ang sanlibutan. So kung pag-iisipan po natin yung kanyang mga sinabi kanina, nung narinig namin na kanyang tinig buhat sa kaitaasan, nung umakyat po yung yung batang kasangkapan, na alam ko naman po na mahihirapan kayo na isipin to kung ito ba'y totoo. Pero sa amin po na mga matagal na sa ganitong gawain, normal lalak po sa amin itong tanawin at mga gawain, na yung aming batang kasangkapan ay akyat baba po sa kalangitan yung kanyang kaluluwa. So, lalong-lalo na po sa mga walang kaalaman sa mga ganitong proseso, talagang napakahirap po itong paniwalaan. Gawa nga po ng yung pananampalataya na sinasampalatayanin nila ay wala pong sugo na naghanda ng daan. Dahil ayon nga po sa Propeta Malakias, Kapitulo 3, kung babasahin nyo po yan, may isang sugo na naghanda ng daan. Yung daan po na inihanda niya ay wala pong iba kundi yung mga propeta. Kaya nga po ito yung sinasabi namin na napakahalaga ang role na ginagampanan ng isang propeta sa isang pananampalataya, na ito palang propeta ang ginagamit ng mga banal na espiritu upang sila ay makapaghayag sa buong sanlibutan. Alam niyo po ba na itong ginagawa ng mga propeta nung kapanahunan ng mga propeta nung Propeta Malakias, Propeta Isaias, yung mga naunang propeta nung kapanahunan nila, ganito rin po pala yung ginagawa nila, na dito natin ihahayag kung papaano nila nakakausap yung dakilang Ama, kung papaano nila naririnig yung tinig ng ating pong dakilang Ama at ng Panginoon buhat sa kaitaasan. Alam ko po na mahihirapan kayong isipin ang mga ganitong bagay dahil bago lang po ito sa inyong pananaw, na meron palang mga ganitong klaseng pananampalataya na sobrang lalim, na kung talagang titingnan mo yung mga hiwaga, hindi mo po ito makikita at masusumpungan sa isang ordinaryong pananampalataya lang. Na ito pong pananampalataya na to, na kung makikita nyo po yung aming bandera, yan po yung aming bandera, kaharian ng langit. Alam ko po na marami ang nananalangin ng mga tao na dumating nawa ang kaharian mo. So ito na nga po yung kaharian ng langit na matagal na po namin inihahayag sa sanlibutan, sa buong mundo, na matagal na po itong natatag.
nang dumating yung kaharian ng langit na matagal ng panahon na hinihintay ng mga tao dahil sa panalangin Ama namin, ayaw naman tanggapin yung kaharian ng langit. Ano po ba ang bumubuo sa kaharian ng langit? Alam niyo po ba na ang bumubuo sa kaharian ng langit ay Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat ng mga banal na Espiritu, nandito po sila. Dito po sila nagpapakahayag. Dito po natupad yung sinabi sa Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Sige po, basahin po natin. Juan Kapitulo 21. Ito po mga bagay na ito po yung ipinapaalam na namin sa buong sanlibutan na ito pala yung nagaganap sa kaharian ng langit, na ang mga banal na espiritu ay dito po nagpapakahayag sa mga taong pinili nila na pagpakahayagan, na napakahirap po talagang paniwalaan dahil ito po'y punong-puno ng hiwaga. Juan Kapitulo 14, talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kung ang sino man umibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Kaya nga po itong kaharian ng langit na ipinakikilala namin sa buong sanlibutan, ito po yung ginawa nilang tahanan, na ang nakalagay naman po sa sinabi naman ni Propeta Isaias, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako. Yan po pala yung ginawang tahanan ng Diyos. Bakit po ba mataas? Ang aral po kasi dito ay mataas. Ito po yung mga katuroang panlangit. Hindi po normal na katuroan na nakasanayan natin ng mga material na karunungan. Magkaiba po yung karunungan panlangit at karunungan pangmaterial, na mahirap po itong intindihin dahil ang karunungan pong panlangit, dito po ituturo sa inyo ng mga banal, yung mga hiwaga ng kalangitan. At dito naman po ituturo sa inyo ng pastor kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan, na ang mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan ay kanya po itong maihahayag sa inyo na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong mangangaral. Kahit pari, kahit papa ng Roma, at kahit sinong pastor at ministro ng iba't ibang pananampalataya. Alam ko po na talagang sila wala pong alam sa mga hiwaga at talinghaga ng banal na kasulatan, na tanging ang sinusugo lang po ng Diyos ang nakakaalam ng mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Kaya nga po sabi sa atin ni Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 10, talatang 5, kung babasahin nyo po yan, paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga isinugo? Napakaliwanag po niyan. Dahil nga po, kapag ang isang mangangaral ay walang alam sa kasulatan o sa banal na kasulatan, marami po mga tao ang maliligaw. Maraming mga tao ang mabubulag sa katotohanan na siya na pong naganap sa ating pong kapanahunan. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo nang ako po'y dumating sa pananampalataya na to, nang galing na po ako sa iba't ibang pananampalataya, na talaga pong yung mga katuruan ay malayo po sa katotohanan. Alam niyo po ba dito sa kaharian ng langit,
Ang magiging mga tagapagturo niyo po rito ay mga banal na espiritu. Mahirap po ito ha. Napakahiwaga po ng kaharian ng langit. Na alam kong mahihirapan kayong isipin yung mga ganitong klaseng hiwaga na magaganap. At yung mga naririnig nyo sa akin na mahirap po kasing magkwento kung pag-uusapan po natin ito dito sa social media. Ang maganda po kasi dito, pumunta kayo dito sa Kaharian ng Langit. Kayo po yung tumuklas kung anong klaseng mga hiwaga ang matutuklasan nyo po rito sa Kaharian ng Langit. Dito nyo po mapapagbulay-bulayan at dito nyo makikita yung tunay palang pananampalataya ay ginagabayan ng mga banal na espiritu. Kaya nga po ito yung inihamon ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon sa lahat ng relihiyon, na tama na daw po yung mga dakdakan, tama na daw po yung mga walang kabuluhang mga debate. Wala po kayong mapapala dyan, mag-aaway-away lang po kayo hanggang sa dumating yung panahon na puro galit yung mararamdaman ninyo. Ito na po yung paglalabanan po natin, yung pinaka-ultimate na spiritual battle para lumabas na po yung katotohanan kung sino ba talaga ang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Dito na po tayo magkakaalaman. Tama na po yung mga walang kabuluhan yung debate na yan. Wala po kayong mapapala dyan. At walang kabuluhan yan sa harapan ng ating dakilang Ama. Ang paglalabanan po natin ngayon na inihamon ng pastor sa buong mundo, sa lahat ng mga mangangaral at sa lahat ng mga nagsipagtayo ng relihiyon. Ito na po yung hamon sa inyong lahat ng pastor. Ang ultimate spiritual battle. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon, malalaman na at mahahayag na sa buong Pilipinas at sa buong daigdig kung sino ang makagagawa nito. Tandaan nyo po, kung babasahin nyo ang Malakias Kapitulo 3, talatang 1, diyan mo masusumpungan ang mga kasagutan. Na sa panahon natin, may isa pong taong makagagawa niyan. At sana, kung makarinig kayo ng mga ganitong pananampalataya na punong-puno ng mga kahiwagaan, hindi man lang po ba kayo mag-iisip na sa halip na sabihin ninyo ang aming pananampalataya ay kulto, hindi po ba kayo mag-iisip na baka tama ang kanilang mga sinasabi, baka totoo yung kanilang mga sinasabi, dahil alam nyo po ba, nasa huling panahon na po tayo, nasa end times na po tayo, na ang lahat ng mga hiwaga ng banal na kasulatan, lahat po yan ay inihahayag na. Dahil kung titingnan nyo po yung panahon ni Propeta Juan Evangelista, nakalagay po doon, lalong-lalo na po kung babasahin nyo po yung aklat ng ito pong Apokalipsis, na Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 4 po yata yun o 5. 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. O di po ba yun? Yung, ito po yung sinasabing mahiwaga po ito. Na alam ko na wala pong relihiyon ang makagagawa nito. Dahil tanging sinugo lang po ng Diyos ang may authority at makagagawa ng mga ganitong klaseng hiwaga na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong mangangaral, mga ordinaryong
mga pastor, o kung sino mang pari at papa ng Roma, hindi po nila ito kayang gawin. Tanging ang mga sinusugo lang po ng Diyos ang may kakayahan ng mga ganitong bagay. Kaya nga po ito yung sinasabi na kung sino man yung naghahangad na maalaman yung katotohanan, hinahalina ko po kayo dito sa Kare ng Langit. Pakinggan nyo po yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Yung mga iniidolo nyo na mga ribulto, hindi po sila dapat sambahin sa ribulto. Kagaya ng Inang Birhen, kagalang-galang Santo Niño. Makakausap nyo po sila dito. Yung mga banal na espiritu, yung mga arkanghel, kagaya ni kagalang-galang San Miguel Arkanghel, at yung ating Panginoong Jesucristo, makakausap niyo po sila dito sa Kare ng Langit. Alam ko po na ito'y mahihirapan kayong paniwalaan. Kaya nga po sa halip na mamiloso po kayo, na sabihin nyo na pananampalatayang ito'y kulto, na mga masasamang espiritu yung ibabato nyo sa amin, pakinggan nyo po kung ano po yung mga sinasabi ng mga banal na espiritu dito. At dito po maghayag po kayo kung ano yung mga masasaksihan nyo dito sa Kare ng Langit. Kung talaga po bang tunay na masamang espiritu na binabato nyo sa amin na siyang isang malaking kasinungalingan. Alam ko naman po yung purpose ninyo kung bakit ganyan ang sinasabi nyo sa pananampalatayang ito na masamang espiritu yung bumababa dito. Dahil kapag hinanap ng lahat ng mananampalataya sa inyo yung mga ganitong proseso, lalayasan kayo ng mga miyembro ninyo. Yan ang kinatatakot ninyong lahat ng mga relihiyon. Subalit tandaan nyo po, kapag naalaman ng inyong mananampalataya yung ganitong klaseng pananampalataya na ang mga banal na espiritu ay bumababa buhat sa kalangitan at kanilang ipinaririnig yung kanilang mga tinig. Ewan ko lang po, kung hindi kayo iwanan na mga mananampalataya ninyo, wala na kayong kikitain. Dito naman po sa amin, kaya nga po ganito lang yung mga sambahan namin, halos mga barong-barong lang. Wala pong namemera dito. Wala po ritong mga kagaya ng ginagawa ninyo sa mga miyembro ninyo na kung ano-ano pong abuloy ang hinihingi yung mga lagak. Na kahit mamulubi yung inyong mga miyembro, basta't ang importante yumaman kayo, alam nyo po, inihayag na po yan ni Apostol San Pablo na ang tanging hangad nyo lamang pala sa mga miyembro ninyo ay pagkakitaan. Kung babasahin nyo po yung Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18, si Apostol San Pablo po yung naghayag nun. At yung kay Propeta Isaias naman, 56:11 ng Isaias, masasakit po yung mga salita na binibitawan nila sa mga mangangaral na hindi banal. Na noong panahon pala ni Propeta Malakias, chapter 2 ng Malakias, lahat ng mga di banal na mangangaral, tinutulan na pala ng Panginoon. Bakit magpasa hanggang ngayon sa ating kapanahunan ay laganas pa rin yung mga mangangaral na yung sinasabi ni Propeta Malakias, ang mga hindi banal na saserdote o mga mangangaral ay tinututulan na ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po itong nangyari sa ating pong daigdig, wala na pong katapusan ng kaguluhan, wala nang katapusan ng patayan, wala nang katapusan ang digmaan, at wala pong katapusan ang parusang mga kaparusahan na ibinubulaos ng ating pong dakilang Ama sa sangkalupaan. Yan na po yung naging bunga
na ang lahat ng mga tao ay nangaligaw, na ang lahat ng mga tao ay hindi na alaman ang katotohanan, na sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang lahat ng tao. Sino po ba yung Diyos ng sanlibutan na bumulag sa lahat ng mga tao? Wala pong iba kundi si Satanas. Kaya lahat pala ng mga tao ay nabulag na. Dahil nga po sa sinabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, na sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ang lahat ng mga hindi mananampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kagaya na lamang po ng mga hiwagang nagaganap dito sa karya ng langit. Ito na po yung tamang panahon para mahayag na ang tunay na pananampalataya na dapat ay hanapin ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bakit? Utos po yan. Utos sa atin ng ating pong Panginoon na hanapin nyo ang Diyos. Alam nyo kung bakit? Kung titingin po kayo sa kalangitan, hindi po ba ang kalangitan palaging madilim? Hindi po ba kayo nangangamba? Patuloy pa rin po ba kayo sa pagbubulag-bulagan? Patuloy pa rin po ba kayo sa pagtutulog-tulugan? At patuloy pa rin po ba kayo sa pagwawalang bahala na baka isang araw ay may bumagsak o may dumating na isang dilubyo na pwedeng pumatay ng sangkatauhan? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bago po dumating ang mabangis na karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon yung lahat na maamo dito sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang katulan. Hanapin nyo ang katuwiran, hanapin nyo ang kamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Kung nakikita, kung naririnig nyo po at napapanood nyo yung mga minemensahe, kung makikita nyo po yung nangyayari sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa, ultimong yung sinasabi nilang the Holy Land, Holy Mecca ba yun? O yung Holy Batong Itim? Bakit pati yung Batong Itim na yun dinidilubyo na rin? At lahat ng mga bansa, na mga bansang Islam o Muslim, bakit karamihan ng mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, sila yung dinidilubyo? At lahat ng mga bansa na nakaranas ng matitinding dilubyo, tsunami sa Japan, tsunami sa Thailand, tsunami sa India, tsunami sa Malaysia, Indonesia, at yung pagkamatay ng daang libong mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, na karamihan po ay nakaramihan po, hindi nyo po ba nakikita ang mga nangyayari at nagaganap sa ating pong daigdig, na ang ating Panginoong Jesucristo ay gumaganti na. Ito na po yung kanyang ganting galaw sa lahat po ng mga tao na siya itinakwil, sa lahat ng mga bansa na siya ay hindi kinilala, at sa lahat ng mga tao na ang Panginoong Jesucristo ay itinatwa nila. Yung kanyang ebanghelyo ayaw nilang pakinggan. Anong pananampalataya meron sa China? Anong pananampalataya meron sa bansang India? Anong pananampalataya meron sa bansang Thailand? Anong pananampalataya meron sa bansang Turkey, Europe, sa bansang Germany, sa bansang Saudi, kung ano mang mga bansa na yan, na walang katapusang dilubyo na.
Lahat na lang po ng klase ng mga kasakunaan, nararanasan na po nila. Wala po ba talagang takot ang mga tao na hindi man lamang nila maisip na sila magbalik loob sa Diyos? Alam niyo po ba ang hinihintay lang ng Panginoong Jesucristo sa inyong lahat? Magbalik loob po kayo sa Panginoon. Ito lang po yung kanyang hinihintay. Hanapin niyo ang Panginoon at kayo'y mga bubuhay. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Zacarias Kapitulo 13, talatang 8. Tandaan niyo po, may isang nabubuong digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Alam niyo po ba na itong mangyayari na ito, nuclear war po ito. At sabi po ng ating dakilang Ama, manalangin na raw po kayo. Dahil kapag nangyari na isa man sa bansang ito ay magpaputok ng nuclear weapon, ayaw ko lang po, akala nyo ba hindi kayo abutin sa bansang Pilipinas? At lahat ng mga bansa, damay po tayong lahat dito. Tandaan ninyo yan. Dahil ang nuclear weapon po, nasa hangin po yan. Iikot yan sa buong daigdig. At bawat tamaan ng laso na hangin na yan, magkakamatay po yung mga tao. Matakot po kayo sa bawat araw ng buhay natin na nalalabi dito sa ibabaw ng lupa. Kaya po ang lahat ng mga tao ay tinatawagan ko na tayo pong lahat ay manalangin na humingi tayo ng awa at habag sa ating pong dakilang Ama na huwag nawang mangyari. Alam niyo po ba yung bansang yung Ukraine tsaka yung Russia? Alam niyo po ba kung bakit natigil yung mga paggera-gera nila na yan? Na walang sumabog na mga chemical weapon. May ginawa po kami doon na mga alagad ng pastor. Mahiwaga po ito na hindi ito kayang gawin ng sino mang mananampalataya at pananampalataya. Na ang aming propeta, ang kanyang kaluluwa ay naglakbay upang sirain yung mga mekanism ng mga bomba. Habang kami, ang mga biyaya at kapangyarihan ay nagkaisa upang wasakin yung kanilang mga bomba. Sino po ang makagagawa ng mga ganitong bagay? Ito po ay hindi namin sinabi noon. Dahil alam namin, walang taong maniniwala. Dahil ito po ay sobrang hiwaga at sobrang kapangyarihan po ng ating pong Panginoong Diyos ang nangyarit na ganap. Kung wala po kasi ang Panginoon, hindi po ito namin mapapagtagumpayan. Hindi ko lang po alam kung itong ikatlong digma ang pagkaaba ay magagawa pa namin dahil ang aming pong kasangkapan na gumanap noong panahon ng Ukraine at Russia war, umuwi na po sa probinsya niya dahil nga po sa sobrang mga nangyayari. Nais po niya ng katahimikan. Pero kung sakali po na mangyari pa yung panahon na siya po'y muling bumalik at makita niya talagang delikado na ang lagay ng ating pong daigdig, ay baka po siya muling bumalik. At yung ito po'y mapagtulungan natin lahat sa pamamagitan po ng inyong mga panalangin. Tulungan nyo po, magtulong-tulungan po tayo para po iligtas natin ang sangkatauhan, iligtas natin ang sanlibutan, iligtas natin ang ating bayan, iligtas natin ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng pananalangin at sa pamamagitan po ng paggamit ng mga kasangkapan na siyang mga luklukan.
Dahil kung hindi nyo po nalalaman, alam nyo rin na itong month ng November at saka December, dito dumarating yung mga malalakas na dilubyo. Alam nyo po ba yung mga nakaraang napakalalakas na bagyo, kung hindi po ito napigilan, hindi po kami, ayoko naman po sabihin na kami po yung gumawa, hindi po kami. Ang Diyos po, may mga tao lamang po na humingi ng awa sa ating pong dakilang Ama. Yung mga taong namamagitan, habang ang mga tao ay natutulog sa hating gabi, habang ang mga tao ay kampanteng natutulog sa kanilang mga tahanan, ay may mga tao palang kumikilos para sa ikaliligtas ng sangkatauhan at ng buong daigdig. Alam ko po na may hirapan kayong unawain ang mga ganitong klaseng mga hiwaga. Napakahiwaga po ng mga ganitong gawain na hindi kayang isipin ng mga ordinaryong kaisipan hanggat hindi nyo po ito nasasaksihan. Kaya po kung ako tatanungin ninyo, kung ako po magkukwentuhan po tayo ng mga tungkol sa mga hiwaga ng kalangitan at ng mga hiwaga na nasaksihan ko po dito sa karya ng langit, baka 1 linggo nagkukwento pa rin po ako. Tanungin nyo po yung mga pananampalataya ninyo kung anong hiwaga ang nasaksihan nyo po. Dahil sa tunay pong iglesia ni Kristo, alam nyo po ba yung tunay na iglesia ni Kristo? Basahin nyo po yung unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Diyan nyo po malalaman yung tunay na iglesia ni Kristo. Isa man sa mga iyan, ang nakalagay po dyan, una, mga apostol, ikalawa, mga propeta, ikatlo, mga guro, mga himala, mga panggagamot, mga pagtulong, mga pamamahala. Isa man sa mga iyan ay mawala, ibig sabihin, peke po ang iglesia na inyong kinaaniban. Panahon na po para malaman nyo po ang mga hiwaga na to at mga lihim na inilihim nila na ayaw po nilang iaral sa inyo. Dahil sa oras na ito po malaman ninyo, lalayasan ninyo yung mga iglesia na nakasanayan po ninyo. At lalong-lalo na po yung mga nagtuturo na sambahin yung mga ribulto at yung mga nagtuturo na kalad ka rin yung mga ribulto sa mga lansangan, kailanman ay hindi po nagtuturo ng ganito ang Panginoong Jesucristo. Napakalinaw po ng itinuturo ng ating pong Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan na nasasambay natin ang ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa lahat po ng mga Katoliko na mga solidong Catholic defender, mahabag po kayo sa mga sarili ninyo. Dahil kung saan po naroroon yung mga papa ng Roma na nagkamatay at yung mga pari na nagkamatay, ay doon din po kayo mapupunta sa kinaroroonan nila sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na apoy ng impyerno. Nandun po sila. Kaya kayo lahat ng mga Catholic defender, maawa kayo sa mga sarili ninyo. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Na kung naalaman ninyo yung mga bagay nito na katotohanan, paano po namin nalalaman niya mga ganyang klaseng hiwaga? Ito po yung importansya ng isang pananampalataya na may propeta. Ng isang propeta, ang kanyang kaluluwa ay akyat baba
sa kalangitan. Akyat baba sa kalangitan. Akyat baba sa kalangitan. Kaya nga po dito sa karya ng langit, lahat ng hiwaga sa kalangitan, maging sa impyerno, nalalaman po ng pastor. Kung nais niyang alamin ang isang taong kilala kung saan napunta, malalaman po ng pastor yan. Kapag inutusan niya yung kanyang kasangkapan, pumunta ka doon sa kalangitan, hanapin mo doon kay San Pedro kung saan napunta si Benigno Aquino, si Cory Aquino, si Ferdinand Marcos, o kung sino mang mga taong kilala, o kung sino mang papa ng Roma na namatay. Malalaman at malalaman po niya kung nasaan yung mga kaluluwa ng mga taong yan. Ganyan po kahiwaga ang kaharian ng langit na inyo pong itinatatwa. Dahil ba sa ang aming mga kasuotan ay ganito lang? Dahil ba ang aming mga sambahan ay para mga dampa? Dahil ba ang aming mga sambahan ay napakahirap at wala kaming mga kakayahan na bumili ng mga mapuputi at mga mamahaling mga damit? Dahil sa mga bagay na yan, ay nahuhusgahan nyo kami na kami mga kulto. Subalit, yung palang hinuhusgahan ninyo ay siya pala ang totoo at katotohanan na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Panahon na para maalaman ninyo ang mga ganitong bagay. Ganyan po kahiwaga. Ako nga po, nagpapasalamat po ako na itong pananampalatayang ito ay natagpuan ko. Dahil dito ko po nakita ang aking tunay na kaligtasan na hindi gaya ng ipinapangako ng iba, pasok ka dito, ligtas ka. Pag nakapasok na sa kanilang mga iglesia, walang buloy, walang kaligtasan. Meron bang ganon? Wala pong ganon. Paano mo sasabing ligtas? Ang miyembro mo, pumasok lang, ligtas na. Ibig sabihin, kalukuhan. Halimbawa, ang iyong miyembro pumasok sa iglesia mo, at ang iyong miyembro tarantado, loko-loko, babaero, sugalero, mamamatay tao, tapos sasabihin mo, pasok ka dito, ligtas ka. Ganun ba? Huwag na po tayong maglokohan. Marami na po mga tao ang nangapahamak. At yung po mga nangyaring nagaganap sa ating pong kapanahunan, na lahat ng kaguluhan, lahat ng patayan, lahat ng mga nangyaring digmaan sa ating kapanahunan, yan po yung bunga ng mga kanilang pangangaral na puro pagkapahamak ang dinaanan ng bawat tao. Na sa bawat taon, ilang daang libong kaluluwang ng mga nangamatay ng mga tao ang inililigtas ng pastor sa karya ng langit. Nalalaman nyo ba yan? Sa tulong ni kagalang-galang San Miguel Arcangel, kailan natin ito bibigyan ng pansin? Baka isa sa kamag-anak ninyo natulungan pala ng pastor. Isa sa kamag-anak ninyo napadala ng pastor sa kalangitan. Ito na nga po yung sinasabi natin. Yung mga pare magbabasbas ng mga patay. Sasabihin niya sa mga patay na binabasbasan nila, ngayon anak, kasama ka na ng ating Ama na nasa langit. Ay paano kung yung binabasbasan niya mamamatay tao? Drug addict, rapist, mamamatay taong gumawa pa ng heinous crime. Dahil pala nahuli, tinadtad ng baril ng mga pulis, namatay, tapos binabasbasan ng pare, ngayon anak, kasama ka na ng ating Ama na nasa langit. Pambihira. Tama na po yung mga kalokohan. Doon po tayo sa totoo.
At alam niyo po ba na maraming nangangaral, ang gagaling mangaral, ang gagaling mga manalita, ang iinam ng mga kanilang mga talumpati, sabi ni kagalang-galang Apostol San Pablo. Yung pala, ay hindi pala sila nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Sila pala ay nagsisipaglingkod sa kanilang sariling tiyan. Kaya pala ang yayaman na ng mga iba't ibang relihiyon, ang yayaman na po nila. Nangunguna na po rito yung Romano Katoliko. Sila po yung pinakamayaman sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Pangalawa yung mga Iglesia ni Cristo, mga iba-iba po, mga born again. Subalit pagdating pala na nagkamatay yung kanilang mga miyembro, saan po tumatakbo? Dito pa rin po sa kaharian ng langit. Wala pong iba. Dito pa rin po yung takbuhan nila. At dito pa rin po sila hihingi ng tulong sa pastor at kay kagalang-galang San Miguel Arcangel. Dito pa lamang po, pag-isipan nyo po yung mga ganitong klaseng hiwaga. Kung kaya bang isipin ng inyong mga kaisipan yung mga ganitong nangyayaring kaganapan. At hindi po ba kayo nag-iisip na bakit merong mga ganitong klase ng mga tao na nakagagawa ng mga ganito? Hindi po namin ito magagawa kung wala po ang mga banal na espiritu dito. Sila po ang gumagawa ng lahat ng bagay at hindi po kami. Kaya po sila yung aming itinataas at dinadakila at siyang pinupuri namin magpakailanman sa pananampalatayang ito. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo at lahat ng mga banal. Hindi po namin kailangan yung mga papuri ninyo. Hindi po namin kailangan yung mga kikilalanin nyo kami. Hindi po kami. Ang itinataas po namin dito ay ang dakilang Ama at ang Panginoon at lahat ng mga banal. Sila po yung ating dapat purihin magpakailanman. Kaya mga kapatid ko, sa pananampalataya, panahon na para mahayag na yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng ating pong dakilang Ama at ng mga banal na Espiritu. So hanggang dito na lamang po at sana ito po yung aking pong huling mensahe na anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong pinagisnang relihiyon, magkaisa na po tayo dito sa kaharian ng langit, na kung saan ang magiging tagapangaral mo po rito ay ang mga banal na espiritu. Siya pong naranasan ko sa pananampalatayang ito. Sila po yung aking mga naging tagapagturo. Kaya kahit po wala akong alam sa kasulatan, sila po ang magiging tagapagturo mo at ituturo nila sa iyo ang mga bagay-bagay na mga katotohanan na dapat po pong maalaman. Kaya po walang sinuman ang makapagliligaw sa amin dahil alam namin ang katotohanan, alam namin na mga banal na espiritu kailanman ay hindi magliligaw ng mga tao na ginagawa ng mga yung pong mga nagliligaw ng mga tao, yung mga iba't ibang mangangaral na hindi banal na mga mangangaral na siyang sinasabi ni Propeta Malakias. Hanggang dito na lamang at sana pag-isipan nyo yung lahat ng mga bagay na aking pong sinabi upang kayo po ay magkaroon ng karunungan at kayo ay makapagbulay-bulay at kayo ay makapag-isip kung magpapatuloy pa ba kayo sa inyong mga pananampalataya. Yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisiibig sa ating Panginoong Jesucristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po.